Lahat ay nagsimula sa Ninoy Aquino International Airport. Isang pamilya, hindi lang basta pamilya, kundi isang angkan na binubuo ng 20 miyembro mula sa Czech Republic. Tama ang narinig ninyo, isang malaking pamilyang Czech na may 20 katao sabay-sabay na lumapag sa Pilipinas. Mula sa lola hanggang sa mga teenager na apo, 3 henerasyon ang magkakasamang bumuo sa isang paglalakbay na yayanig hindi lang sa kanilang pamilya, kundi maging sa buong Europa. At ang mas nakakagulat ay ang mga sumunod na nangyari. Pagbalik nila sa Czech Republic, ang mga Asian market sa Prague ay nagsimulang mapuno ng mahahabang pila ng mga Czech na may kulay gintong buhok. Ang mga immigration counter sa NAIA ay araw-araw na dinaragsa ng libu-libong Europeo. Ano nga ba ang nangyari sa 20 miyembrong pamilyang ito? Paano binago ng 2 linggong paglalakbay sa Pilipinas ang kanilang buong pamilya at nagsimula ng Philippine Fever sa Europa? Ang di kapanipaniwalang kwentong ito ay magsisimula na. Ako si Ana, isang karaniwang profesional na namumuhay sa Prague, Czech Republic. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, habang nagpapahinga ako sa sofa at nag-i-scroll sa aking telepono, isang short video ang biglang lumitaw sa aking screen. Ito ay isang video ng gabi sa Bonifacio Global City o BGC sa Maynila. Sa video, isang babae ang mag-isang naglalakad ng hating gabi na. Suot ang kanyang earphones, kampante siyang naglalakad-lakad, at tila natural na natural ang kanyang kilos. Sa una, hindi ako makapaniwala. Ito ay isang eksenang mahirap isipin sa Europa. Sa Prague, hindi ipinapayo sa isang babae na mag-isang lumabas kapag lampas na ng 11:00 ng gabi. Palaging ipinapaalala sa akin ng aking mga magulang na mag-ingat, sanay na rin akong sumakay ng taxi kapag gabi na. Ngunit sa video, ang mga kalsada ay maliwanag, ang bawat convenience store at coffee shop ay bukas at kumikinang. Bukod sa babaeng naglalakad, may mga taong nagbibisikleta, mga magkasintahang namamasyal, lahat ay malayang gumagalaw na parang araw pa. Isang buhay na kalye sa gitna ng gabi. Binasa ko ang caption. Sinasabi nito na sa Pilipinas, kahit hating gabi, maaari kang kumain ng mainit na pagkain sa mga 24,007 na fast food chain at napakaraming tindahan na bukas buong araw at gabi. Pwede ka ring magpa-deliver ng pagkain kahit anong oras. Totoo bang may ganitong bansa? Ang naisip ko. Dahil sa kuryosidad, ipinadala ko ang video sa aming family group chat. Ang aming pamilya ay malaki. 3 henerasyon ang magkakasama. Mula sa aking lolo at lola, kasama ang aking mga magulang, tiyuhin at kanyang pamilya, at tiyahin at kanyang pamilya, mahigit 20 kaming lahat. Madalas kaming magtipon tuwing holiday o weekend, kaya palaging aktibo ang aming group chat. Pagkapadala ko ng video, agad may mga reaksyon. Ang unang nag-react ay ang aking 15 taong gulang na pamangkin na mahilig sa mga Filipino vlogger at P-pop kaya interesado siya sa Pilipinas. Nagtanong siya kung totoo ba ang nasa video. Sumagot ako na hindi rin ako sigurado. Nang gabing iyon, nagtipon kami sa bahay ng aking lola. Ang orihinal na plano ay para paghandaan ang kaarawan ng aking lolo, ngunit nauwi ang usapan sa Pilipinas. Ang henerasyon ng aking mga magulang, na nasa 60s na, ay may pag-aalinlangan. Para sa kanila, ang mga bansa sa Asia ay may imahe pa rin ng developing countries at nag-aalala sila sa seguridad. Ngunit iba ang pananaw ng mas nakababatang henerasyon. Ang aking mga pamangkin ay nakikinig sa OPM, Original Filipino Music. Ang aking tiyuhin ay gumagamit ng isang sikat na brand ng laptop na gawa sa isang kalapit na bansa sa Asia. Ang kapatid kong babae naman ay bumibili ng mga Filipino beauty products online. Mas malapit na pala sa aming buhay ang Pilipinas kaysa sa aming inaakala. Noon, nagsalita ang aking lolo. Aniya, masyado nang tumaas ang presyo ng bilihin sa Czech Republic at maging ang paglalakbay sa loob ng Europa ay hindi na mura. Tiningnan ng aking tiyuhin ang presyo ng mga flight ticket online. Nagulat siya nang malamang ang presyo ng flight papuntang Pilipinas ay halos kapareho lang ng pagpunta sa Espanya o Italia. Mas lalo kaming nagulat nang tingnan namin ang presyo ng accommodation at pagkain. Ang mga hotel sa Maynila ay mas mura kaysa sa Prague o Roma. Ang presyo sa mga restaurant ay napakaabot kaya at ang pamasahe sa pampublikong transportasyon ay kalahati lamang kumpara sa Europa. Mula sa pananaw ng ekonomiya,
ang paglalakbay sa Pilipinas ay hindi magiging isang malaking pasanin. Nagsuggest ang aking lola, bakit hindi natin lahat subukang pumunta? Mahigit 20 taon na mula noong huli kaming magkasamang naglakbay bilang isang buong pamilya. Mula noong bata pa ang mga pamangkin, naging abala na ang lahat at hindi na nagkaroon ng pagkakataong magsama-sama. Ang pagsasama ng 20 tao sa isang biyahe ay hindi madali. Problema ang pag-aayos ng schedule at hindi rin simple ang pag-book ng 20 ticket ng sabay-sabay. Ngunit lahat ay positibo. Inayos ng bawat isa ang kanilang mga bakasyon, humingi ng permiso sa eskwelahan at sininop ang aming mga schedule. 2 buwan kaming naghanda, habang mas marami kaming natututunan tungkol sa Pilipinas, mas marami kaming nakikitang nakakamanghang bagay. Mabilis na internet, isang napakaunlad na sistema ng pampublikong transportasyon sa mga piling lugar, at isang world-class na pribadong sistema ng kalusugan. Ngunit kalahati pa rin ang aking paniniwala, ang impormasyon sa internet ay maaaring pinalabis. Kailangan kong makita ito ng personal. Noong gabi bago kami umalis, hindi ako makatulog. Higit pa sa pananabik, naroon ang pag-aalala. Isang malaking pamilya ng 20 tao, magiging ligtas kaya kami sa isang banyagang bansa? Paano kung hindi kami magkaintindihan sa wika? Kakayanin kaya ng aking lolo at lola ang mahabang biyahe sa eroplano? Ngunit kasabay nito, naroon din ang excitement. Gusto kong makita kung gaano nga ba kaligtas ang mga kalye sa gabi na nakita ko sa video. Gusto kong maranasan ang kaginhawaan ng mga 24,007 na tindahan. At higit sa lahat, ang mismong ideya na magkakasama ang buong pamilya sa isang paglalakbay ay napaka-espesyal. At sa ganoong paraan, kaming 20 ay sumakay sa eroplano patungong Pilipinas. Hindi ko pa alam noon na ang biyaheng ito ang magpapabago sa kapalaran ng aming pamilya. Ang sandali ng aming pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, Terminal 3, ay hindi ko malilimutan. Mula sa pagbaba sa eroplano hanggang sa immigration hall, ang pasilyo ay naiiba sa inaasahan. Puno ito ng malalaki at makukulay na mga anunsyo na bumabati ng mabuhay at nagpapakita ng magagandang tanawin ng bansa mula sa mga puting buhangin ng Boracay hanggang sa mga berdeng terraces ng Banawe. Pakiramdam namin ay tinatanggap kami ng buong puso. Ang pinakanagpagulat sa akin habang naghihintay kami sa immigration ay ang bilis ng proseso. Kahit 20 kami, wala pang 30 minuto ang inabot. Napakabait at magiliw ng immigration officer. Ngumiti siya at sinabing, "Welcome to the Philippines. Enjoy your stay." Sa baggage claim area, muli akong namangha. Ang aming mga bagahe ay magkakasama ng nakaayos sa isang tabi. Hindi na namin kailangang mag-abang ng matagal sa conveyor belt. Ipinaliwanag ng isang staff na kapag malaking grupo ang may-ari, automatiko nilang pinagsasama-sama ang mga bagahe. Napakahusay ng sistema. Mula sa airport papunta sa hotel, nag-book kami ng ilang grab car. Pagbaba namin sa basement, malinis ang waiting area. Mabilis dumating ang mga sasakyan. Ang mga driver ay magagalang at palangiti. Ang isa sa kanila ay marunong mag-Ingles at kinakausap kami tungkol sa mga lugar na dapat naming puntahan. Sa bintana, lahat kami ay namangha sa tanawin. Mga nagtataas ang gusali na nakatayo sa gitna ng mga luntiang espasyo. Isang ilog na tinatawag na Pasig River ang dumadaloy sa lungsod. Ang pagpaplano ng lungsod, lalo na sa Makati kung saan kami tutuloy, ay napaka-organisado. Dumating kami sa hotel bandang 10:00 ng gabi. Pagkatapos naming mag-check-in at ilagay ang aming mga gamit sa kwarto, sinabi ng aking 15 taong gulang na pamangkin na gutom na siya. Nag-alala ako kung may bukas pa bang restaurant sa mga oras na iyon. Inirekomenda ng front desk staff ang isang kalapit na Jollibee. Sinabing ito ay 24,007 at may mainit na pagkain. Nag-aalinlangan pa rin ako, ngunit pumunta kami sa Jollibee malapit sa hotel. Ito na yon ang uri ng lugar na nagpapakita ng buhay na kultura ng Pilipinas kahit gabi. Lampas na ng 11:00, ngunit maliwanag pa rin ang lugar at may mga taong kumakain. Pagpasok namin, nakita namin ang menu Chick Enjoy, Jolly Spaghetti, Burger Steak na may kanin, at iba pa. Ang mga staff ay magiliw na tinulungan kaming umorder. Ang aking mga pamangkin ay pumili ng Chick Enjoy, habang ako ay nag-order ng Burger Steak. Ang presyo ay napakaabot kaya. Ang isang meal
ay nagkakahalaga lamang ng mga 150 pesos na wala pang 3 euro. At nang matikman namin ito, lalo kaming nagulat. Para sa isang fast food, ang kalidad ay napakataas. Ang manok ay mainit at malutong, at ang kanin ay parang bagong luto. Ang aking mga pamangkin ay paulit-ulit na nagsasabing masarap habang naka-thumbs up. Maging ang aking lola ay nagsabing malinis at masarap ang pagkain. Paglabas namin ng Jollibee, lumingon-lingon ako sa paligid. Malapit nang maghating gabi, ngunit may mga tao pa rin sa kalye. Mga taong naglalakad, mga nagbibisikleta, mga magkasintahang namamasyal, lahat ay tila normal. Ang mga ilaw sa kalsada ay maliwanag at may mga security guard sa bawat kanto na nagpapanatili ng kaligtasan. Sinabi ng aking mga pamangkin na gusto pa nilang maglakad-lakad. Bagamat may pag-aalala sa mukha ng aking mga magulang, naaalala ko ang sinabi ng front desk staff na napakaligtas ng lugar na ito. Sa huli, nagpasya kaming maglakad-lakad sa paligid ng hotel sa loob ng 30 minuto. Ito ay isang nakakagulat na karanasan. Sa buong paglalakad namin sa gabi, ni minsan ay hindi kami nakaramdam ng takot. Sa halip, naramdaman namin ang kalayaan. Ito ay isang bagay na hindi namin maiisip sa Czech Republic. May mga taong nakaupo sa mga bangko sa parke, mga kabataang nag-uusap habang umiinom sa labas ng isang convenience store. Pagbalik namin sa hotel, iisa lang ang aming iniisip. Ang Pilipinas ay talagang isang kakaibang bansa. Mula pa lamang sa unang araw, nalampasan na nito ang aming mga inaasahan. Kinaumagahan, maaga akong nagising dahil sa jet lag. 5:00 pa lang ng umaga, bukas na ang aking mga mata. Pagsilip ko sa bintana, may mga tao na sa kalye, mga nag-ihersisyo, mga papasok sa trabaho. Ang lungsod ay nagsisimula ng gumising. Maaga ring nagising ang aking lolo, kaya nagpasya kaming maglakad-lakad sa paligid ng hotel. Ang hangin sa umaga ay sariwa. Sa aming paglalakad, nakakita kami ng isang maliit na parke, ang Ayala Triangle Gardens. May mga nakatatanda na nagtitipon doon para mag-ehersisyo ng Tai Chi. Interesadong pinanood ito ng aking lolo. Isang matandang lalaki ang lumapit at bumati sa amin. Hindi siya marunong mag-Ingles, ngunit sa pamamagitan ng body language, inanyayahan niya kaming sumali. Nang araw na iyon, nagpasya kaming sumakay ng MRT, papunta sa ibang bahagi ng lungsod. Dahil 20 kami, mas praktikal ito kaysa sumakay ng maraming taxi. Naglakad kami papunta sa pinakamalapit na istasyon. Madaling hanapin ang pasukan. May malalaking karatula at mapa sa lahat ng dako. Pagpasok namin sa istasyon ng MRT, nagulat kami. Mas malinis ito kaysa sa aming inaasahan. Makintab ang sahig at malinis ang mga pader. At higit sa lahat, walang amoy. Ang mga lumang subway station sa Europa ay may kakaibang amoy, ngunit dito, wala. Ang pagbili ng beep card ay madali lang. Mayroong maraming vending machine at madali lang sundan ang mga tagubilin sa screen. Mabilis na naproseso ang aming pag-load para sa 20 tao. Pagbaba namin sa platform, may mga screen doors para sa kaligtasan. Isang electronic board ang nagpapakita kung ilang minuto pa bago dumating ang susunod na tren. Sinasabing 2 minuto at 30 segundo at eksakto ngang dumating ang tren sa oras. Pati sa loob ng tren ay nakakamangha. Ang mga upuan ay mahusay ang pagkakaayos. May mga hawakan sa iba't ibang taas para madaling makakapit ang lahat mula bata hanggang matanda. Mayroong mga priority seats at karamihan sa mga pasahero ay iniiwang bakante ang mga ito. Nang uupo na sana ang aking lola, isang binata ang agad na tumayo at nag-alok ng kanyang upuan. Ang internet connection sa loob ng tren ay malakas din. Namangha ang aking mga pamangkin habang nakatutok sa kanilang mga telepono. Nakakagulat na kahit sa ilalim ng lupa, malakas ang signal sa Europa. Bihira kang makaranas ng internet sa loob ng subway. Nakarating kami sa isang lugar na tinatawag na Quiapo. Narinig namin na ito ay isang lugar na kilala sa pamimili at masasarap na pagkain sa kalye. Paglabas namin, naramdaman agad namin ang masiglang kapaligiran. Bagamat weekend at maraming tao, hindi ito masikip sa masamang paraan. Sa halip, puno ito ng buhay. Habang naglalakad, huminto kami sa harap ng isang karinderya. Ang menu ay may malalaking litrato at may kasamang English translation.
Isang pagkain na tinatawag na lechon kawali ang pumukaw sa aming pansin pritong liempo na may kasamang kanin at ilang side dish. Mukhang napakasarap. Pumasok kami sa karinderya. Medyo nagulat yata ang may-ari nang makita ang 20 dayuhan na sabay-sabay pumasok, ngunit mabilis niya kaming inasikaso. Pinagdikit niya ang 2 mahabang mesa para magkasama kaming lahat. Ang pag-order ay sa pamamagitan ng pagturo sa mga nakahain na pagkain dahil may mga litrato, madali kaming nakapili. Nang dumating ang pagkain, lahat kami ay namangha. Ang presentasyon pa lang ay makulay na. Ang ginintuang kulay ng lechon kawali, ang luntiang gulay lahat ay magandang tingnan at ang lasa ay napakasarap. Isang sausawan na tinatawag na toyo na may suka at sili ang partikular na tumatak sa amin. Sinabi ng aking lola na sariwa ang mga gulay at masarap at siya ay lubos na nasiyahan. Habang kumakain, lumapit ang may-ari at binigyan kami ng libreng pitsel ng sagot gulaman bilang pasasalamat sa pagbisita ng napakaraming dayuhan. Ang mainit na pagtanggap na iyon ay nakakatuwa. Nagulat din kami sa bayarin. 20 tao kaming kumain ng busog, ngunit ang kabuuang halaga ay mas mura kaysa sa aming inaasahan. Ang average bawat tao ay mga 200 pesos na halos 4 na euro lang. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad pa kami. Sa gabi, nagpasya kaming umuwi na. Ayaw pa sanang umuwi ng aking mga pamangkin, tila gusto pa nilang maglibot. Masyadong maikli ang isang araw. Pabalik sa hotel, pagod na ang lahat, ngunit masaya ang kanilang mga mukha. Ang unang buong araw namin sa Pilipinas ay higit pa sa aming inaasahan. Sa ikatlong araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang aking 14 taong gulang na pamangkin ay nawala ang kanyang telepono sa MRT. Huli na niyang napansin na naiwan niya ito sa upuan nang tumayo siya. Ang kanyang mga magulang ay labis na nagpanik dahil alam nilang mahirap nang mahanap ang nawawalang telepono sa ibang bansa. Pumunta kami sa station office at ipinaliwanag ang sitwasyon sa staff. Kalmado siyang tumugon. Tinanong niya kung saang linya at anong direksyon ng tren at agad itong in-input sa sistema. Nakakagulat, wala pang 10 minuto, nakatanggap siya ng tawag. Natagpuan daw ng staff sa susunod na istasyon ang telepono sa upuan. Sinabi sa amin ng staff na sa susunod na istasyon namin ito makukuha. Totoo nga, pagdating namin sa susunod na istasyon, nasa station office na ang telepono. Pagkatapos ng simpleng proseso ng pag-verify ng pagkakakilanlan, agad itong naibalik sa amin. Tuwang-tuwa ang aking pamangkin at nakahinga ng maluwag ang kanyang mga magulang. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod na sinabi ng staff. Nakangiti siyang nagsabi na madalas itong mangyari at dahil maayos ang sistema ng lost and found, karamihan ay naibabalik. Sa katunayan, sa isang sulok ng opisina, maayos na nakasalansan ang mga naiwang payong, bag at wallet. Ang pagkakaroon ng ganitong sistema ay kahanga-hanga. Nang gabing iyon, isa pang alalahanin ang lumitaw. Ang aking kapatid na babae ay vegetarian. Nalaman lang namin na maraming Filipino dish ang gumagamit ng karne o seafood. Nag-alala kami na mahihirapan kaming humanap ng restaurant. Ngunit nang mag-search kami, mas marami palang vegetarian restaurant kaysa sa aming inaasahan. Pumunta kami sa isang vegetarian buffet na nagbibigay ng modernong twist sa mga tradisyonal na pagkaing gulay. Pagpasok pa lang, naamoy na namin ang mabangong amoy ng mga gulay. Ang interior na gawa sa kahoy ay nagbibigay ng payapang pakiramdam. Lahat ng pagkain ay gawa sa halaman, ngunit ang lasa ay napakayaman. May mga putahe na gawa sa kabute tulad ng mushroom sisig, mga tofu dish at iba't ibang uri ng gulay. Napakaraming pagpipilian. Labis na nasiyahan ang aking kapatid. Aniya, kahit sa Europa, hindi madaling makahanap ng ganito kasarap na vegetarian restaurant. Ang makatikim ng ganito kahusay na vegetarian food sa Pilipinas ay isang sorpresa. Maging ang mga miyembro ng pamilya na hindi vegetarian ay nasiyahan sa pagkain. Malinis at masustansya ang lasa. Pagkatapos kumain, nagpasya kaming pumunta sa isang rooftop bar sa Makati. Ang pagkakaroon ng ganito kataas na mga gusali sa gitna ng Metro Manila ay kamangha-mangha. Sumakay kami sa isang high-speed elevator at ang tanawin sa gabi mula sa itaas ay napakaganda. Ang buong lungsod ay kumikinang sa mga ilaw. Pagdating sa observation deck,
na napapalibutan ng salamin, nakita namin ang 360-degree view ng Maynila. Ang Pasig River na dumadaloy sa lungsod, ang mga skyscraper na parang gubat, at sa malayo, makikita mo pa ang mga bundok. Ang pagkakaroon ng ganitong natural na tanawin sa paligid ng isang malaking lungsod ay kahanga-hanga na mangha ang aking lolo. Aniya, napakahusay ng pagpaplano ng lungsod. Ito raw ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang lungsod na may ganitong perpektong balanse sa pagitan ng pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan. Sa katunayan, ang mga modernong gusali, tradisyonal na simbahan at kalikasan sa Maynila ay magkakasamang nabubuhay ng may harmoniya. Sa isang sulok ng rooftop, may isang maliit na coffee shop. Nag-order kami ng kapeng barako at ilang lokal na kakanin. Habang umiinom kami ng kape, pinagmamasdan namin ang tanawin sa labas. Habang lumalalim ang gabi, lalong nagiging matingkad ang mga ilaw ng lungsod. Ang panahong iyon, sa isang tahimik na coffee shop, kasama ang aking pamilya habang umiinom ng kape at pinagmamasdan ang city lights, ay napakapayapa. Naisip ko, ang mga sandaling tulad nito ang bumubuo sa mga alaala ng isang paglalakbay. Nang gabing iyon, bumalik kami sa hotel at nagkaroon ng family meeting. Ibinahagi ng bawat isa ang kanilang nararamdaman sa aming paglalakbay. Lahat ay masaya, lalo na ang aking lola, na nagsabing naantig siya sa kabaitan ng mga Pilipino. Sa tuwing magtatanong siya ng direksyon, magiliw silang tumutulong. Sa ika-4 na araw, nagpasya kaming sumubok ng isang espesyal na karanasan, ang pagsusuot ng tradisyonal na kasuotang Pilipino. Nalaman namin na sa Intramuros, maraming nagpaparenta ng barot saya at barong Tagalog. Naisip namin na magiging masaya kung ang buong pamilya ay magsusuot ng tradisyonal na damit. Pagdating namin sa Intramuros, parang huminto ang oras. Ang mga lumang gusaling Espanyol ay nakahanay sa mga makikitid na kalsadang gawa sa bato. Ang pagkakaroon ng ganitong lugar sa labas ng modernong lungsod ay kamangha-mangha. Bagamat luma ang mga bahay, lahat ay maayos na napapanatili. Pumasok kami sa isang tindahan na nagpaparenta ng mga kasuotan, daan-daang barot saya at barong Tagalog na nakaayos ayon sa kulay at disenyo ang nakasabit. Inirekomenda ng staff ang angkop na kulay at disenyo para sa bawat isa. Para sa aking lola, isang eleganteng lila. Para sa aking lolo, isang kagalang-galang na dark blue na barong. Para sa mga pamangkin, mga makukulay na disenyo. Mas matagal ang pagbibihis kaysa sa aming inaasahan. May tamang paraan ng pagsusuot ng barot saya at tinulungan kami ng staff isa-isa. Nang lahat kami ay nakasuot na ng tradisyonal na damit at tumayo sa harap ng salamin, lahat ay namangha. Ibang-iba kami sa aming karaniwang itsura. Ang eleganteng hiwa ng barot saya at ang kisig ng barong Tagalog ay nagpabago sa aming lahat. Ang aking lola ay tila lalong gumanda at puno ng ngiti ang kanyang mukha. Suot ang aming mga tradisyonal na kasuotan. Naglakad kami sa mga kalsada ng Intramuros. Umakyat kami sa mga pader nito at doon nakita namin ang isang tanawin ng buong napapaderang lungsod at ang modernong Maynila sa malayo. Doon kami kumuha ng family picture. Ang mga lumang kanyon at ang modernong skyline sa likuran ay isang kakaibang backdrop. Habang kumukuha kami ng litrato, napansin kami ng ibang mga turista. Isang pamilya ng 20 dayuhan na lahat ay nakasuot ng tradisyonal na damit ay talagang agaw pansin. Ilang tao ang nakiusap na magpakuha ng litrato kasama kami at pumayag kami. Isang pamilyang Pilipino ang pumuri sa amin, sinabing napakaganda tingnan ng isang malaking pamilyang magkakasamang naglalakbay. Ang aming tanghalian ay sa isang tradisyonal na Filipino restaurant. Ang pagkain sa loob habang nakasuot ng tradisyonal na damit ay nagdagdag sa espesyal na pakiramdam. Dinala kami sa isang pribadong silid kung saan nag-alis kami ng sapatos. Nagulat ako sa dami ng pagkaing inihain. Mahigit 10 iba't ibang putahe sa maliliit na plato adobo, sinigang, kare-kare, sariwang lumpia at marami pang iba. Bawat isa ay may kakaibang lasa at ramdam mo ang pag-aalaga sa paghahanda. Ang pangunahing putahe ay crispy pata, napakalutong ng balat at malambot ng laman. Habang kumakain, lumapit ang may-ari at ipinaliwanag ang bawat putahe kung anong mga sangkap ang ginamit at kung ano ang kahulugan nito. Ang pagkain sa Pilipinas ay hindi lang para mabusog,
Mayroon itong pilosopiya ng pagpapahalaga sa pamilya at pagsasama-sama. Sa hapon, sumakay kami sa isang kalesa, isang karwaheng hila ng kabayo. Habang dahan-dahang naglalakbay sa mga kalsada, naramdaman namin ang kasaysayan ng lugar. Ang isang araw na pagsusuot ng tradisyonal na kasuotan at pagdanas ng tradisyonal na kultura ay napaka-espesyal. Naintindihan ko na ang Pilipinas ay hindi lamang moderno. Mayroon din itong malalim na kasaysayan at tradisyon. At ang mas kahanga-hanga, ang tradisyong ito ay hindi lamang nasa mga museo. Ito ay buhay na buhay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Sa gabi, isinauli namin ang mga kasuotan at nagpalit sa aming modernong damit, ngunit ang karanasan ng araw na iyon ay mananatili sa aming alaala. Ang aking mga pamangkin ay paulit-ulit na tinitingnan ang mga litrato, tuwang-tuwa. Sinabi ng aking lola na napakaganda ng barotsaya at gusto niya itong iuwi. Sa ika-6 na araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sinabi ng aking lolo na sumasakit ang kanyang dibdib dahil mayroon siyang high blood pressure. Labis kaming nag-alala. Agad akong tumawag sa emergency hotline ng hotel. Isang English-speaking operator ang sumagot. Matapos kong ipaliwanag ang sitwasyon, sinabi niyang may paparating ng ambulansya. Nakakagulat ang bilis, wala pang 5 minuto. Matapos kong ibaba ang telepono, dumating na ang ambulansya sa hotel. 2 paramedic ang umakyat na may dalang stretcher at emergency equipment. Sila ay mabilis at propesyonal. Kinuha nila ang blood pressure at pulso ng aking lolo at nagsagawa ng mabilis na pagsusuri. Kailangan daw siyang dalhin sa ospital. Sumama ako kasama ang aking lolo at lola sa ambulansya. Ang loob nito ay kumpleto sa modernong medical equipment. Habang nasa biyahe, patuloy nilang sinusubaybayan ang kondisyon ng aking lolo at nakikipag-ugnayan na sa ospital. Pagdating namin sa emergency room ng Makati Medical Center, naghihintay na ang mga medical staff. Agad kaming dinala sa isang examination room para sa ECG at blood tests. Ang lahat ng proseso ay mabilis at maayos. Walang diskriminasyon o pagkaantala dahil kami ay mga dayuhan. Mabuti na lang, walang seryosong problema. Ang diagnosis ay pansamantalang sintomas dahil sa pagod sa biyahe at jet lag. Ipinaliwanag ng doktor sa Ingles ang lahat. Uminom lang daw ng gamot at magpahinga ng isang araw at magiging maayos din siya. Ang inaalala ko ay ang bayarin. Kahit may travel insurance kami, magkano kaya ang gastos sa emergency room at mga pagsusuri? Nagulat ako sa bill, mas mura ito kaysa sa inaasahan. Ang bayad sa ambulansya, emergency consultation at mga test ay nagkakahalaga lamang ng mga 15,000 pesos o wala pang 300 euro. Ipinaliwanag ng staff na mas abot kaya ang medical fees sa Pilipinas. Dahil sa PhilHealth, mas mura ito para sa mga lokal at para sa mga dayuhang may travel insurance, karamihan ay sakop. Nakahinga ako ng maluwag paglabas ng ospital. Nag-alala ako kung paano kung may mangyaring emergency sa ibang bansa. Ang makatanggap ng ganito kabilis at propesyonal na serbisyo ay nakakamangha. Sa sandaling iyon, personal kong naranasan na ang pribadong sistema ng kalusugan sa Pilipinas ay talagang world class. Pagbalik sa hotel, nagpahinga ang aking lolo. Uminom siya ng gamot at natulog. Nag-aalala ang buong pamilya, ngunit pagsapit ng gabi, bumuti na ang kanyang pakiramdam. Kumain na rin siya. Kinaumagahan, sinabi niyang ayos na siya at gusto nang ipagpatuloy ang paglalakbay. Ngunit nagpa siya kaming huwag siyang pilitin. Binago namin ang aming plano at nagpa siya na magpahinga na lang at maglakad-lakad sa malapit. Nang hapong iyon, naglakad kami sa isang kalapit na parke. Dahan-dahang naglakad ang aking lolo, pinagmamasdan ang paligid. Ang parke ay kumpleto sa pasilidad, may mga taong nagpapahinga sa mga bangko at mga batang nagtatakbuhan. Payapa ang eksena. Habang nakaupo kami sa isang bangko, isang matandang babae ang lumapit. Nagsasalita siya ng Tagalog, ngunit sa tulong ng translation app, nagkaintindihan kami. Tinanong niya kung saan kami galing. Nang sabihin kong mula kami sa Czech Republic, masaya niyang hinawakan ang aking kamay. Kumuha siya ng candy mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa aking mga pamangkin. Matagal kaming nag-usap. Tinanong niya kung ilan ang aking mga apo, kung malusog ba ang aming pamilya, at kung kumusta ang aming biyahe.
Bagamat medyo mabagal ang usapan dahil sa translation app, ramdam na ramdam ang kanyang pagmamalasakit. Nang magpaalam kami, kumaway siya at sinabing, "Balik kayo." Ang maikling engkwentrong iyon ay napakainit. Naramdaman ko na kahit magkaiba ang wika, ang puso ng tao ay nagkakaintindihan. Naintindihan ko kung gaano kalalim ang pakikipagkapwa-tao ng mga Pilipino. Ang maging mabait sa isang dayuhan ay nakakaantig. Sa ika-7 araw, nagsimulang magbago ang aking social media. Ang mga litrato at video na ina-upload ko ay nagsimulang umani ng maraming komento. Sa una, mga kaibigan ko lang ang nagre-react. Ganyan ba talaga kalinis sa Pilipinas? Ligtas ba talaga? Mga tanong na tulad niyan. Lumalaki ang interes ng aking mga kaibigan sa Czech. Nang mag-post ako ng litrato ng pagkain sa Jollibee, naging mainit ang reaksyon. Marami ang nagkomento na hindi sila makapaniwalang makakakain ka ng ganoon karaming pagkain sa hating gabi. Ganoon din sa video ng MRT. Marami ang nagsabing kamangha-mangha na may ganoon kalinis at nasa oras na tren. Isang kaibigan ang nag-message, sinabing pumunta siya sa isang Asian market sa Prague. Dahil sa aking mga video, gusto niyang tikman ang pagkaing Pilipino. Bumili raw siya ng dried mangoes at oishi snacks. Isa pang kaibigan ang nagsabing nagsimula siyang manood ng mga Filipino series. Sinabi naman ng kapatid ko na palagi siyang tinatanong ng kanyang mga kasamahan tungkol sa aming biyahe. Paano maghanda, magkano ang gastos, at kung ligtas ba. Ilan sa kanila ay nagsabing naghahanap na sila ng flight ticket. Ang aming paglalakbay ay nakaimpluwensya sa mas maraming tao kaysa sa aming inaasahan. Noong gabi bago kami umuwi, nagkaroon kami ng family meeting. 20 tao kaming nagtipon at nagbahagi ng aming mga karanasan. Unang nagsalita ang aking lolo. Aniya, hindi pa siya nakakita ng isang bansang ganito kaorganisado at ligtas. Pinuri rin niya ang kabaitan ng mga tao at ang kahusayan ng mga sistema. Sinabi ng aking lola na napakasarap ng pagkain. Araw-araw daw siyang nakakakain ng masustansya at iba't ibang uri ng pagkain. Ang henerasyon ng aking mga magulang ay namangha sa sistema ng transportasyon. Ang tiyuhin ko naman ay humanga sa teknolohiya. Ang mga translation app, self-service kiosk at Grab ay natural na bahagi na ng buhay. Ang sabi ng mga pamangkin ko, napakasaya sa Pilipinas. Maraming pwedeng gawin ang mga kabataan tulad ng KTV, mga mall at night market, at ang pinakamahalaga, ligtas silang makakagala kahit gabi. Ang pinakatumatak sa akin ay ang kabaitan ng mga Pilipino, ang pagmamalasakit nila sa mga dayuhan. Lahat kami ay sumang-ayon na gusto naming bumalik. Masyadong maikli ang 2 linggo. May nagsuggest na bumalik kami hindi sa susunod na taon, kundi sa loob pa rin ng taong ito. Lahat ay sumang-ayon. Nang gabing iyon, habang nag-iimpake, nakaramdam ako ng lungkot. Ang 2 linggo sa Pilipinas ay parang panaginip. Noong una, kalahati lang ang paniniwala ko, ngunit nang maranasan ko ito, nalaman kong mas maganda pa ito kaysa sa video. Pagdating namin sa NAIA para sa aming flight pabalik, ayaw pa naming umuwi. Nag-last minute shopping kami sa mga duty-free shop, bumili ng mga pasalubong, oishi snacks, dried mangoes, kapeng barako, at mga regalo para sa aming mga kaibigan. Sumakay kami sa eroplano. Habang papalayo ang Pilipinas, ipinangako ko sa sarili ko na babalik ako. Pagkatapos ng mahigit 10 oras na biyahe, dumating kami sa Prague, ngunit parang may kulang. Kinaumagahan, nagsimula ang mga pagbabago. Sunod-sunod ang mga tawag at mensahe mula sa mga kaibigan na nagtatanong tungkol sa Pilipinas. Sa trabaho, tuwing lunch break, hinihiling ng aking mga kasamahan na magkwento ako tungkol sa Pilipinas. Ipinakita ko ang mga litrato at lahat sila ay namangha. Ilan sa kanila ay nag-book na ng flight. Isang kasamahan ko ang nagsabing nagsimula na siyang mag-aral ng Tagalog. Pumunta ako sa isang Asian market malapit sa amin at nagulat ako. Halatang dumami ang mga Czech. Dati, mga Asyano lang ang pumupunta dito. Pero ngayon, mas marami na ang mga lokal. Masayang binati ako ng may-ari. Sinabing napakalakas ng kanilang benta. Pagkalipas ng 3 buwan, muli kaming nagtipon para planuhin ang aming pagbabalik sa Pilipinas. Nagtakda kami ng petsa at nagsimulang maghanap ng tiket. Nagsimula na rin akong mag-aral ng Tagalog online.
Araw-araw, natututo ako ng mga simpleng pagbati at pangungusap. Sa susunod na pagpunta ko, gusto kong mag-order sa Tagalog. Dumami rin ang followers ko sa social media. Karamihan ay mga taong interesado sa paglalakbay sa Pilipinas na humihingi ng payo. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik nga kami sa Pilipinas. 10 taon na lang kami sa pagkakataong ito. Dahil pangalawang beses na namin, mas kampante na kami. Binisita namin ang mga lugar na napuntahan na namin at nag-explore ng mga bago. Nakakagulat ang bilis ng pagbabago. Sa loob ng 6 na buwan, may mga bagong gusali, bagong linya ng tren at mga bagong pasyalan. Isa itong lungsod na patuloy na umuunlad. Hanggang ngayon, palagi kong iniisip ang Pilipinas. Ito ay naging isang espesyal na bansa para sa amin. Hindi lang isang lugar na binisita, kundi isang lugar kung saan konektado ang aming mga puso. Isang short video ang nagpabago sa kapalaran ng aming pamilya. Natutunan ko kung gaano kahalaga ang maranasan ng mga bagong bagay ng walang pagkiling. Maraming itinuro sa amin ng Pilipinas. Ipinakita nito sa amin kung paano maaaring magkaisa ang isang ligtas na lipunan, isang mahusay na sistema at mababait na tao. Sa hinaharap, patuloy akong bibisita sa Pilipinas. Ngayon, plano kong isama ang aking mga kaibigan. Sana mas maraming tao ang makakilala sa tunay na Pilipinas. Sana maranasan nila ang pakiramdam na hindi kayang ilarawan ng mga video o litrato.